Totoo, Cubs, na kapag ikaw ay lagi nakitaan ng protina sa ihi, may problema ka na sa bato. Paano nangyari, sir? Okay, disclaimer. Ito po ay purong impormasyon at hindi po ito medical advice. Example na lang natin itong pasyente ngayon. Ilang taon? 34 years old. At ito ang kanyang strip. Tingnan nyo ang quality ng ihi, Cubs. So, totoo, kapag mabula ihi mo, protein yan. Ayan, oh. Kita nyo yan? Sa taas. Foamy. Ito ang kanyang strip. Ito ang kanyang, tingnan nyo, Cubs, ha. Ayan, oh. Specific gravity, yung pang-5, protein. Tingnan nyo to. Sipatin nyo kung saan natapat yan. Ayan, o. O, ayan. To. Saan? Ito, Cubs, o. Protein yan, o. Diyan sa strip niya, lahat normal except sa protein. Pasintabi po, ha. Bakit ko po pinapakita sa inyo yung nangyayari sa pasyente? Awareness po ito, Cubs. Nanawi kapulutan mo ng aral. By the way, alam mo itong pasyente na ito, natatakot na siya ngayon. Dahil hinahanap ko yung kapatid niya. May kapatid ito eh. Bakit sabi ko hindi na bumabalik o hindi ko na nakikita yung kapatid mo nagpapacheck up? Kasi weekly na nagpapacheck up ang kapatid nito. Binalita sa akin, Cubs, nagdadialysis na siya ngayon. Same scenario. Laging nagpapacheck lang yung Cubs, laging protina ang nakikita namin sa kanyang ihi. At the same time, yung kanyang creatinine, yung sa dugo, yung waste product yan, Cubs, unti lang na tumataas yan. Okay? Kung ang normal 1.3 sa kanya, 1.8, 1.9, mga ganyan. Although medyo mataas na. Cubs, nagda-dialysis na ngayon. Kaya ito ngayong kapatid niya, natatakot, nagpapacheck up na ngayon. Ganyan din, protina rin. Kapag ganito ang protina, Cubs, nakita na 1+, ang value niyan sa ihi is 30 mg per dl. Kapag kayo nakalagay 2+ na protein, 100 mg per dl. At yung ganito, 3+ na yan, Cubs, 500 mg per dl na yan. Mataas na yan. Given dito sa mga pasyente na ito, paano ba naman? Alam na nga nila na meron ng problema, lalo yung kapatid niya. Brad, walang bawal-bawal, yan ang problema. Isang factor na pwedeng makaapekto, alam mo na nga na may problema, hindi mo pa babaguhin ang lifestyle mo. Awareness lang po, Cubs, ha? Baka ikaw nanonood ngayon, sinasabi mo, may protina na nakikita sa ihi mo, sasabihin mo, wala naman ako nararamdamang masakit eh. Okay? Kaya nga silent killer, Cubs. Lalo na kung merong predisposing factor. Kagaya ng itong kapatid nito. Walang sugar, walang ano. Pero meron siyang hypertension. Yun lang. Kapag kayo, Cubs, merong predisposing factor which is well known na yan ay pwedeng maka-apekto sa bato, ayusin nyo yung pwedeng pagmulan ng ng bato nyo, Cubs. Okay? Kagaya nitong hypertensive. Hypertensive ka na nga, paano kung wala ka pang control sa mga kinakain mo? Okay. Isipin mo na lang yung mga kinakain nila dito, Cubs, dahil meron silang kakayahan. Laging araw-araw yan karne. Lagi yan, puro mga highly processed na inumin. At sa tingin mo, itong mga tao na ito, nag-exercise? Hindi. Kaya sinabihan ko itong pasyente nito baguhin mo na, huwag mo nang gayahin yung kuya mo. Una sa kinakain mo yan. Wala pong ibang makapagpapabuti, makapagpapasama diyan sa kalusugan mo, Cubs, kundi ikaw lang. Hindi ibang tao, hindi ako. At ito, binibigay ko lang sa inyo, awareness lang ito, Cubs, ha? Itong pasyente na ito, Cubs, sa to lang, yung kreya pa lang nito, naglalaro pa lang ng 1.2, 1.3. Okay pa. Ang problema, bakit lagi may protina sa ihi? Tandaan nyo, ang protina ay hindi po yan dapat inilalabas ng ating mga bato. Dahil malalaking molecules yan, ay hindi po yan nakakalusot sa mga filter ng ating mga bato. Okay, given sa atin, meron tayong inire-release o inilalabas konti. Okay? Mababang level lang ng protina na hindi siya nadidetect ng mga ganitong strip. Pero kung yan, marami na ang lumalabas, Cubs, asikasuhin mo na yan. Lalo kung ikaw lagi kang nagpapa-urinalysis at laging may protina, magpaalaga ka na sa nephrologist o kaya sa urologist, ha? Para matukoy kung saan nanggagaling at anong dahilan kung bakit nagkakaroon ng protina lagi sa ihi mo. Okay?
Huwag nyo pong baliwalain yan. Lalo na kung meron kayong mga predisposing factor, bantayan nyo. Yan ang kahalagahan ng mga sinasabi ng Dr. Cabs nang, di ba, may follow-up check-up kayo, bumalik kayo sa doktor nyo para makita kung yung mga organs nyo, lalo na kung may tinitik kayong gamot, titingnan kung yan ay nagre-react ba o kung yan ba ay nagiging toxic na dyan sa organ mo. Okay? Kasi kung ganyan na may protina na, pwedeng gawan ng paraan ng doktor yan. Gagawin ka ng panibagong program, gagawin ka na ng panibagong mga design para sa'yo, kung ano yung pwede mong kainin, kung ano yung pwede mong gawin. Huwag ka lang pasaway. Idagdag ko lang, lalo na kung ikaw meron kang bisyo. Okay? May isip-isip ka. Kung meron kang bisyo, meron ka ng mga maintenance, meron ka. Ano na mangyayari sa'yo, Cabs? So, isang awareness lang po ito, Cabs, ha? Nanaway huwag pamarisan yung mga ganito. Walang bawal-bawal. Totoo yan. Itong kapatid niya, isipin nyo, Cabs, ha? Alam ko ang history ng kapatid nito. Totoo. Kaya nga sinabihan ko na to na naway huwag kang magaya sa kapatid mo. Natakot na Okay? So awareness is the key lang po, kabayan, ha? Alagaan nyo po yung kalusugan nyo. Okay?